Oops, wag mo na scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa pagkuha ng commercial space sa mall. Kaya ang background ko, alam nyo na yan. Mga kanegosyo, after nung eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo at tapusin mo lalo tapusin mo tong video na to kung nagsisimula ka palang magnegosyo kesa maglabas ka ng milyon para kumuha ng space sa mall, kasi di biro perang ilalabas mo dyan mga kanegosyo. Pinaghirapan mo yan or inutang mo yan, niloan mo yan, galing commission pa yan, at least pinaghirapan mo pa rin yan. After ng pandemic mga kanegosyo, ang labanan ng negosyo ngayon is online. Ang advantage ng pagsisimula ng online business, matitest mo muna yung market mo or yung product mo or yung service mo kung papatok ba yan, kaysa kumuha ka agad ng space na hindi mo alam kung kikita ka ba o hindi. At malupit pa niyan mga kanegosyo, lalo na sa mga SM, pag kumuha ka ng space, 1 year agad yung babayaran mong renta. Ganun kalaki yung ilalabas mong puhunan. Wala pa yung bayad mo sa tao, wala pa yung pagpapagawa mo sa space mo, permit pa, bayad sa permit, may mga may iba pang fee dyan, di ko alam kung anong fee. Mga utilities, sobrang laki yung gagastusin mo mga kanegosyo. Kung magsisimula ka ng kung kukuha ka ng commercial space 10 years ago, mga way back 2015, ito kwento ko lang mga kanegosyo. Hindi ko sinasabi na mas okay kumuha ng commercial space 10 years ago. Kasi nag-start ako 2015, kumuha ako ng space kung saan malapit kung saan graduate ako ng college, which is sa TIP Cubao. Doon ako nagtayo ng sari-sari store ko mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store doon. Graduate po ako ng marketing management sa Technological Institute of the Philippines. Nung panahon ko, nagsisimula ako magnegosyo at wala pa akong alam sa mga focus in one, community ng mayaman. Masasabi ko medyo okay pa nung panahon kong kumuha ng commercial space eh. Mas prepared pa ng tao na pumunta ng mall, mas prepared pa ng tao na physical store, mas prepared ng tao yun eh. Although may mga online na nun, tsaka may mga nagpapadeliver na, pero hindi pa ganun ka trend. Nag-trend na lang siya after nung pandemic, which is lahat online na kasi bawal lumabas, puro deliver lang yung mga tao. After nung pandemic mga kanegosyo, masasabi kong hindi mo na kailangan kumuha ng commercial space sa mga mall para i-test yung market at para makapagnegosyo. Dahil through online, masisimulan mo na yung negosyo mo at matitest mo agad. At ang advantage pa sa online, kung malugi ka, hindi ganun kalaki. Hindi ka naglabas ng 1 year na bayad ng renta sa mall, hindi ka naglabas ng franchising fee, hindi ka naglabas agad ng pagpapagawa ng space, hindi ka naglabas ng pera sa bayad sa mga tao, bayad sa permit. At least matatry mo agad mga kanegosyo. At hindi ganun, although may loss pa rin, may loss pa rin, pero hindi ganun kalaki. Kaysa kumuha ka agad ng space sa mall, kahit sabihin mong milyon pa yung nakatago mong pera dyan, nako, bigay mo na lang kay SM yan mga kanegosyo.
Sigurado, bigay mo na lang kay SM yung pera mo. Lalo na hindi mo na test yung market mo, bigay mo na kay SM yung pera mo. Hindi porket nagtayo ka ng commercial space sa SM ay kikita ka na. Mali mga kanegosyo. Lalo na ngayong 2025. Ganon din naman kapag nagtayo ka ng commercial space, ipopost mo pa rin yan sa social media, sa online. E di simulan mo muna online kesa kumuha ka agad ng commercial space mga kanegosyo. At least na test mo muna. At ang labanan na ngayon, 2025 mga kanegosyo, is original content at online. Kung ang negosyo mo, sino ba yung mga negosyong kumikita ngayon? Yung nagko-content, yung nasa online. Kahit wala sila sa mall, kahit wala sila sa mga mall na hindi sila kumuha agad ng mga space sa mall. Sila yung kumikita. Kasi pukpok sila sa online. Tinarabaho nila yung online. Tinarabaho nila yung original content ngayon. Kasi yun yung labanan. Hindi porket marami kang puhunan mga kanegosyo, ay kikita ka na. Ito, pag-isip-isipan mo mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka palang magnegosyo, simulan mo online. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako, heart mo na rin tong video ko, comment ka na rin sa baba. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Kung dumadaan ka sa pagsubok at struggle bilang negosyante, huwag natin kalimutan magdasal kahit anong religion natin. Peace.